Ang Visayas ay may kahangahangang network ng mga tulay na nag-uugnay sa mga lungsod, bayan, at komunidad nito. Ang mga tulay ay mahalagang istruktura lalo na para sa isang arkipelago tulad ng Visayas. Tinutulungan nito ang mga tao na madaling makarating sa kanilang destinasyon sa pamamagitan ng lupa nang hindi gumagastos ng malaki. Ang mga tulay ay nilikha din upang maging tanda ng mga hangganan ng dalawang lugar. Sa video na ito, dadalhin ka namin sa isang paglalakbay sa top 10 pinakamahabang tulay sa Visayas. 10. Biliran Bridge. Ito ay isang 252 meter steel bridge sa Visayas, natapos noong 1975, na nag-uugnay sa Biliran Province sa Leyte sa pamamagitan ng Poro Island. Sumasaklaw sa channel sa pagitan ng Biliran Strait at Carigara Bay. Ito ay isang mahalagang link sa transportasyon na kadalasang inilalarawan bilang isang swaying o vibrating na istruktura na nagpapataas ng kamakailang mga alalahanin sa kaligtasan sa mga commuter. Liluan Bridge. Ang Liluan Bridge sa Southern Leyte, isang kritikal na bahagi ng nautical highway na nagkokonekta sa Leyte sa Mindanao sa pamamagitan ng Liluan San Ricardo Ro-Ro Ports, ay isang 40 taong gulang na istruktura ng bakal na kasalukuyang nahaharap sa matinding pagkasira at paghihigpit sa pagkarga na may kabuuang haba na 278 metro. Kasunod ng isang 2025 na lindol, ito ay limitado sa isang lane para sa mga magaan na sasakyan. 8. Agas-Agas Bridge. Ito ay isang pre-stressed concrete beam bridge sa Pan-Philippine Highway. Ang 1 billion pesos tulay ay bahagyang pinondohan ng Japan International Cooperation Agency. Sa haba na humigit kumulang 350 metro, o 1,150 feet, at taas na 89 na metro sa ibabaw ng lupa, ang gitnang span ng istruktura ay may sukat na 177 metro ang haba na sinusuportahan ng dalawang pier na may sukat na 73 metro at 75 metro mula sa lupa. Ang bulubunduking bahagi ng agas-agas ng Pan-Philippine Highway sa Southern Leyte ay prone sa pagguho ng lupa sa panahon ng malakas na pag-ulan, higit pa kapag ang isang bagyo ay tumama sa lalawigan. Ang tulay ay itinayo noong 2006 upang maiwasan ang mahirap na seksyon at mabawasan ang oras sa pagmamaneho para sa mga motorista. 7. Gimbal Bridge. Ang Gimbal Bridge, na itinayo noong 1931 sa panahon ng mga Amerikano, ay isang makasaysayang 348 meter steel bridge sa Iloilo. Kilala rin bilang Virginia o Zulueta Bridge, ito ay sumasaklaw sa Gimbal River, na nag-uugnay sa mga kalapit na bayan. Ito ay kinikilala bilang ang pinakamahabang bakal na tulay sa kanlurang Visayas. Ang tulay ay sumailalim sa rehabilitasyon at pagpapalawak bilang bahagi ng Iloilo Antique Road Improvement Projects. Ito ay itinuturing na isang matibay at makasaysayang palatandaan sa munisipalidad ng Gimbal. 6. Kalibo Bridge 3. Ang Kalibo Bridge 3, na kilala rin bilang simpleng Kalibo Bridge, ay isang 770 metro na dalawang linya na highway na tulay na sumasaklaw sa Aklan River at nag-uugnay sa mga munisipalidad ng Kalibo at Lezo sa Aklan. Ito ay bahagi ng Kalibo Circumferential Road at pinasinayaan noong January 16, 2020. Ang 500 million pesos bridge project ay kinabibilangan ng pagtatayo ng 22 span ng board pile foundation, slope protection works, at concreting ng 3 kilometrong kalsada at inaasahang magpapalakas ng turismo at mapabilis ang paghahatid ng mga kalakal at pangunahing bilihin papunta at mula sa capital town ng Kalibo. 5. Mactan-Mandaue Bridge. Kilala rin bilang ang unang Cebu-Mactan Bridge at unang tulay sa lokal, ay isang cross bridge na tumatawid sa Mactan Channel at nag-uugnay sa mga lungsod ng Mandaue at Lapu-Lapu City sa Metro Cebu. Isa ito sa 3 tulay na sumasaklaw sa Mactan Channel. Ito ay may kabuuang haba na 854 na metro. 4. Marcelo Fernan Bridge.
Ito ay isang extradosed cable-stayed bridge na matatagpuan sa Metro Cebu. Ito ay tumatawid sa Mactan Channel, na nagdudugtong sa Mandaue sa mainland Cebu sa Lapu-Lapu City sa Mactan Island na may kabuuang haba na 1,230.2 na metro. Ito ang kasalukuyang pangalawang pinakamahabang cable-stayed bridge sa Pilipinas. Bago ito pinangalanang Marcelo Fernan Bridge, tinawag itong Consolacion Bridge, dahil sa kalapitan nito sa munisipalidad ng Consolacion. 3. Kensaga Bay Bridge. Ang tulay ay itinayo bilang tugon sa madalas na masikip na sitwasyon ng trapiko sa North Road Highway, na nag-uugnay sa lungsod ng Mandaue sa hilagang bayan ng Cebu na may kabuuang haba na 1,250 metro. Ang Kensaga Bay Bridge ay punong proyektong infrastruktura ng administrasyon ng nooy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na itinampok ang tulay sa kanyang State of the Nation address noong 2008. Personal na binisita ni Arroyo ang lugar pagkatapos ng talumpati ng Pangulo. Ang pagtatayo ng 2 billion pesos tulay ay nagsimula noong December 10, 2008. 2. San Juanico Bridge. Ito ay bahagi ng Pan-Philippine Highway at umaabot mula Samar hanggang Leyte sa kabila ng San Juanico Strait sa Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa pamamagitan ng munisipalidad ng Santa Rita, Samar, at lungsod ng Tacloban. Ang pinakamahabang haba nito ay isang steel girder viaduct na itinayo sa reinforced concrete pier, at ang pangunahing span nito ay hugis arco na disenyo ng truss. Itinayo noong administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos sa pamamagitan ng Japanese Official Development Assistance Loan. Ito ay may kabuuang haba na 2.16 kilometro, ang ikatlong pinakamahabang tulay na sumasaklaw sa isang katawan ng tubig dagat sa Pilipinas. 1. Cebu-Cordova Link Expressway. Ito ay isang 8.9 kilometro toll bridge expressway at ang longest and tallest bridge sa Metro Cebu. Ang tulay ay nag-uugnay sa South Road Properties sa Cebu City sa mainland Cebu at Cordova sa Mactan Island. Sa pagtawid sa Mactan Channel, ang tulay ay ang pangatlong daan na nag-uugnay sa pagitan ng Cebu at Mactan Islands at ang una sa pagitan ng Cebu City at Cordova. Binuksan noong April 30, 2022, ang 33 na bilyong piso proyektong ito ang pinakamahabang tulay sa bansa, na nagtatampok ng pangunahing cable-stayed na disenyo, 2 lane sa bawat direksyon, at 51 meter navigational clearance.